Good evening, everyone. So, karon is magbuhat sa atong laboratory 8, which is PHP control structures and functions, in which buhat na ito una ang part 1, which is all about conditional statements. So, today we're going to create a new file called lab conditions.php or mag-write a script na nag-accept of number o nag-display siya if positive, negative, or zero siya. O mag-add po tag another condition if a number is even, mag-show siya og even number. Pero pag add siya, magpakita og odd number. So first off is adto ta sa VS Code. So here mag-create ta og file o new file na to. New file which is lab underscore conditions dot php. So first things first is ang sa PHP. So PHP, then ibutan na to ang gusto na to or number. For example, number 7, number equals to 7. Then mag-add ta condition if positive siya or negative or zero. So what are if number so if number is greater than zero, mag-print siya og positive. And then butang ta og else if dili siya positive. So else if number is less than zero, mag-print siya og negative. Then ang last is sa zero. Echo then sa kung ano po ta, i-check na to if even na po siya or odd. So, at na po ta another if statement diri if number percentage 2 equals to 0, echo siya og even number. Tapos else, echo siya og odd number. And question mark,
Kung itong code para sa lab conditions ay kaning number 7 muna ang number na may check when ang if else if ano sila mga if statements and else statements kung ano yung mga decision making wherein positive siya wherein hindi naman kung ano yung positive, negative, or zero. Then the report is evaluate siya if even ba ang number or odd number. So pag run ani is yung PHP man ni siya is kailangan na kuan na i-open ang sump dapat na ng Apache then ato ta sa localhost. Ato there sa localhost 8000 then ang file name nato which is labconditions.php. Isa na pa error siya. Save nato na. So ang number 7 is positive siya since kung man siya, since nakabutan diri is greater than 0 man siya, so positive ang nabutang. And since odd number man siya, since di man siya ma-divide into 2, yun ang odd number na nakabutan diri. Pero if gusto nato na ko, for example, 10, so refresh lang ni, so even number siya. Pero if 0, refresh lang, 0 will be the number. Then if if negative, for example, negative 2 is negative siya. So, that would be also kung demonstration sa part 1 in laboratory 8 which is all about conditional statements wherein himot og script na gina-accept niya ang number if positive, negative, or zero siya, then nag-output ang another condition if even or odd number siya. So stay tuned gapon sa atong next part which is all about loops na to. So good evening once again. So karon is sa part 2 na butang which is all about loops. So here we're going to create a file named lab_loops.php. So we're gonna be using a for loop na ma-display numbers from 1 to 20 on one line. And number 3 is using a while loop na i-calculate the sum of numbers 1 to 10. And lastly, ang do while loop. Okay, para ma-print ang multiplication na table of 5 from 5 times 1 to 5 times 10. So let's get started. So here is, ito to sa let's go. So here we're going to create a file named lab underscore loops.php. So here is, unahan na to ang panato. Ang ato ang for loop. So to start off is
Siyempre, ang kanji sa for loop is 4, open parenthesis, dollar sign I is equals to 1. So, kaning kuan, dollar sign na I is mo ni ang counter or kanang tig-ihap nga magsugod sa 1. And next is dollar sign gihapon I is less than or equals to 20. So, kung kuan pa, so condition na siya na kung if accurate siya is magpadayon ang loop nganto sa mohunong siya lampas na sa number 20. So, mo ni ang tiglimit sa tong number which is dapat kuha na siya less than or equals to 20. Then sunod is dollar sign I increment. So, pag gawa sa isa ka loop is mo-add siya og 1. So, mo na yung hunod nga atong kuan atong mga numbers is naga-form of one straight line. When curly braces, lagyan natin. So, karon is i-print na nato ang atong result. So, echo, so echo ay period, then double quotation mark. So, pag i-check nato ni, so, as I mentioned sa part 1 na so, since PHP atong ginagamit is dapat naka-open itong sum, ang Apache naka-on na siya, kaya natuta sa localhost 8000. So, ang naka-format to is the story with .php. Looks lang. So, as you can see, no, na 1 ang result. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, nag-form na siya of one straight line. So, ako lang yung mag-space. So, 1 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to 20 na ni siya. Sama na sa to ang for loop. Now, let's proceed sa to ang while loop na po. So, first up is, so, dollar sign sum is equals to 0. So, dili na to i-store ang total, which is ang muna yung dapat ang result na to. Then, num equals to 1. So, masugot to sa 1. Muna nag-input na to. Then, sa while loop ta, while num is less than or equals to 10. So, basta tinod ang condition kay mura ni siya sa sunod. So, ang sunod ani is, ang sum na to, yung sum plus or equals to num. So, press gapon niya siya sa kuan,
Sum Japon, semi-sum is equals to sum plus excuse me. So sum plus 1 ay num. So dire is gi-add na to ang current number sa total jud. So per ang sum. Then mag-add ta og 1 sa atong number. So input ta og num increment. So after that is i-print na to. So echo ta sum of 1 to 10 is sum. So dire na to i-print ang ato ang total number of sum from 1 to 10. Sa localhost, refresh. So mo ni siya ang sum of 1 to 10 is 110. So ato na po sa atong kuan sa to ang do while loop. So karon sa atong do while loop is same gyapon mag-start ta sa number 1. So I is equals to 1. Then after ana is do, then echo 5. Since atong goal man diri is katong 5 times 1 to 5 times 10. So 5 times I is equals to that. Kung parenthesis lang, then 5 times I. So muna siya ang mag-print sa to ang multiplication. Ano siya. When butang tawag increment, so I, yes, I increment o man sa execution kay diri na to i-check ang condition. So, ayan pa. So, while I is less than or equals to 10. So, muna sa to ang do while loop. Ito, paano po na is muna siya. So 5 times 1 is 5, 5 times 2, ito sa ang doon.
So, mo ni siya ang kuan ang sa part 2 which is all about loops. So, nato ang for loop, ato ang while loop, ug ang while loop, o ato ang do while loop. So, as you can see, no, mo yung kuan sa for loop, wherein from 1 to 20 sa kalinya. Then, ang sa while loop is i-calculate ang the sum of numbers from 1 to 10, which is a total of 110. Then, do while loop is you print ang multiplication table of 5. So, from 5 times 1 to 5 times 5 times 10. So, that equal 50, 45, 35, 30, 25, 20, 15, 10, and 5. So, that would be also part 2 for loops in laboratory 8, which is PHP control structures and functions. And next up is proceed na po to sa part 3, which is all about user-defined functions. Stay tuned sa next video. So, a good day. So, karon is na po to sa pong part 3, which is all about user-defined functions. Wherein mag-create og file named lab_functions.php and natin ito kabuhaton ani nga file, which is himota og or mag-write ang function named greet user na mag-output og greeting message, and i-call natin ang function 3 times using different names. And next is a function called compute average, but returns the average of three numbers, and i-display na to ang return value. And sunod is ang a reusable function is prime that determines if a number is prime. So the goal of this part 3 is to realize how functions package logic into reusable capsules. So mag-start na sa part 1. So nata dire sa atong lab functions.php. So input ta dire php. So maghimot og function greet user. Then ang name. So dire na to mabutang ang name niya. Muna naka kuha sa dollar sign name. Then after that is i-print na to ang name. So hello, then dollar sign name. Since there na to, since kaning name is ma-replace ka pero sa atong value na ipasa. So exclamation mark, then BR. So karon is i-call na tong function using three different names. So i-reason natin yung greet user. So greet user, example Ayan, then copy-paste na nato ng, for example, Brian o Kazuya. So ito sa localhost para makita ang paano niya ang yung results. So localhost. So ano siya lab_functions.php. So as you can see, mo ni ang lesson sa ato ang part 1, which is kuan siya kanang one function pero many uses. Ang function niya is makag-reach siya og mga users, then ang many function is makag-reach siya og daghang users. So mo ni siya sa function, pag sa function called greet username. So next is paano po ta compute average. So i-call na ito na i-echo BR. E para na siya yung kuan. Para siya yung nag-enter sa server na para di pa siya mag-isa kalinya ang mga results.
So karon is ang function na po to compute average. So same gyapon is write a function, then input nato ang function name, so compute average ang dollar sign A, then dollar sign B, then dollar sign C. So muna siya ang function na nag-accept sa atong three numbers. And sunod is i-add na po nato ang all numbers. So i-return, ito itong gamiton. So return A plus B plus C. So divide nato na siya og 3. Tapos kanang return is i-send na tong result back to the caller. So divide nato og 3. So 3. So karon is i-call na po nato ang function. Same dapat sa itong gibuhat diri. So karon is dollar sign average equals to compute the average. Tapos ibutan na to ang value sa kuan sa A, which is kuan siya 90. Then sa to ang B is 85. Then atong C is 88. And i-print na to na siya using echo. So average is ibutan natin ang kuan niya ang iyang result. So average is double quotation mark, then period, then ang equal na to na siya. So is naman siya ang mga values. So, average. So mo ni siya ang sa kuan ang sa compute average na function. So if isa to kita ang result kanto na puta dere. Ano lang. So ang average sa kuan sa three numbers, which is 90, 85, 88 is equals to 87.667. So, pwede rin yapon tawag input or line ng number, for example, 80 or 80 na po, then sa 80 na. So, ang average niya is 80. So, ang lesson po dire is that naga-return siya o kuan, return value when you need to result later. So, muna siya ang sa compute average which is gi-compute to ang average number sa three numbers. So, buta na po ng period echo, BR. Madawang na nalakat mo. Okay, so karon is kuan na pud ta dun sa part 3, which is we'll write a usable function is prime num but determines if a number is prime. So same gihapon is yung tawag kuan function is prime then num opening plus prime.
Tapos parenthesis ka. Then, magpadadali og if statement. So if num is less than or equals to 1, mag-return siya og false. So, ang meaning ani is, if ang number is less than or equals to 1 is dili siya prime. So, mo naghihimo na to siya og false. Then, sunod is ang for loop. So, for, magpunta diri og I. So, nagpunta diri nag-designate ta og mga values. So, 2, then, $sign I is less than or equals to SQRT. Then, dito diri og num, then increment I. So, kani siya is gina-check niya from 2. Then, mag-stop siya sa num, which is faster and efficient siya. So, input ko diri og if statement na to. So, if num percentage, so kani siya is i-check niya if divisible siya. Then, kani percentage is muna siya ang remainder. So, if ang remainder is 0, is dili siya prime. So, ang kuan ana is magkuan ta og return statement na to which is false. So, return false. Then, after that is kuan if no divisor found is prime siya. So, butang na siya dire. So, return og true. So, karon is i-call na po nato ang function. So, here is i-check na to ang number 7. So, check 7. So, check na to ang number 7. So, himo ta diri og kuan if else statement. So, i-check na to if ang number 7 is a prime number or dili. So, so, himo tag if is prime, this is ang function. Then, method na check. So, if prime siya is, i-print na to na echo, ang value niya, so sa check, is a prime number. Tapos else, kay dito siya prime number. So, check yapon, check is not a prime number.
question mark. So, ang result ani is, so, ang result ani is 7 is a prime number. So, gi-check na to ang number 7 if prime number siya or dili. So, as you can see, ang result ani is prime number ang 7. If para po na to, like 9, so 9 is not a prime number. So, that would be also ato ang part 3, which is user-defined function. So, naka-realize po ta on how functions package logic turns into reusable capsules wherein wala kita na kuan na reuse og mga dagan-dagan pang codes, igo lang to di pang call out ang function name niya. Kaya para ma kuan niya ang kuan, ma-execute niya ang need na dapat ipang-execute, which is for example sa part 3 nag-check niya ang number 9. So igo na to gi-call ang function which is sa is prime diri muna siya nagka-compute if prime number siya or dili. So iganoon to siya gi-call diri gi-call out ng is prime, then nagamit po tag check para i-check niya if ang number 9 is prime number or not. Same goes ani sa part 1 wherein nagamit po tag read user na method okay, para ma-call out ang three different names. And kani po sa compute average wherein gi-compute natong ang average sa 80, 80 o 80 which is a result of 80. So sa akong part is dili siya nga pumaagi kani sa laboratory 8 na control structures and functions wherein di na kay siya di na kay ta di na kay siya hago mag-code wherein igo lang na to i-call out ang mismong function sa mismong code na to kay para ma-reuse siya and maka-avoid po siya og kuan redundancy sa atong mga codes. So, that will be all sa pang part 3 which is user-defined functions. And stay tuned na po sa pang part 4 which is all about built-in page view functions using string and array manipulation. Okay, so karon is okay, so karon is part 4 na punta which is all about built-in functions using string and array manipulation. So in same file, so below functions will practice built-in functions. So ang atong kuan is ang string functions ug ang array functions. So sa string functions is i-apply ang strlen, str to lower, str to upper, str rev, and str post to find PHP. Sa array functions is mag-create ang array na i-apply sa manang array na to which is fruits consists of mango, banana, apple, and orange. So we will apply sort and array reverse and lastly count. So ang goal here is to appreciate how PHP provides powerful helpers for everyday tasks. So to start off sa same file yapon sa tong lab underscore functions. So unaw na to sa string functions na to, which is ang strlen. Okay, so mag-print na diri og message. So ang message na to is katong
Hello, PHP students. Hello, PHP students. So, um, so nag-declare na diri og kuan string variable nato. So, mo na tong himuon into uppercase, lowercase, reverse, and so on and so forth. So, ang strlen is ihap ang tanang characters sa hello PHP students. So, input man ta diri og kuan. So, atong button ani is i-print ato echo. So, ang length. So, since ang strlen is length man na siya, where ni bilang ang tanang characters niya. Then dot strlen, then message. Tapos put nga lang po na ito nag-VR. So, ang goal ani is, bilangon na siya kung pila na ka-characters ang na-adder. So, pag i-run natin na siya, so, localhost ta, 8,000 log functions. So, ang length niya is 19. So, 19 ka-characters ang nag-consist sa ito ang Hello PHP students. And next step is, himon na siya og lowercase. So, same gyapon, echo gyapon ta para ma-print. Then, ito kang tawag lowercase. Lowercase, period. So, put na ito ang kuan, str to lower. Then, i-lower na to ang message. Put na ito ang message. So, gyapon, ato rin gyapon na i-VR. So, ang result ani is, mali ulit. So, as you can see, no, na kuan siya, na lowercase siya, ang ato ang Hello PHP students. So, next step is uppercase na po. So, i-print. So, i-call na nato na siya, i-copy paste. Then, i-call na nato siya o upper. So, result ani is, naka-upper pa na siya, upper or naka-capstock na ng uppercase. And sunod na po is ang naka-reverse. So, i-call na natin siya. Tuloy na natin. Copy na lang. Then, ang meaning aning kuan, ang strref is reverse. So, napantal reverse. Then, ang yung function into strref. One, naka-reverse siya. Dire. Then, ang sunod is ang position sa to ang PHP.
ato na dire, maki-paste lang gyapon. So, punta na to dire ang position sa itong PHP, the position of PHP. Then, strpos. Then, ang message, punta na pili ang PHP. So, pakita ko itong position sa PHP. So, dire is, pangitaan kung asa dapit ang sugod ang word na PHP. Then, mag-ihap po siya sa sugod sa 0. So, save na nato ni. Then, ang position sa PHP nato is 6. So, muna siya sa ato ang string functions wherein nag-apply tawag strln ang length sa tong ang length or ang characters are not consist of characters of Hello PHP students. Ang lower para ma-lowercase na siya. Ang upper para i-uppercase na siya. Ang reverse para ma-reverse na siya from S. So, magsugo siya dirantod pa hello. Then, ang str post para ma-find na to ang position sa tuang PHP na word. Since ang position mo sa PHP is, so for example, dire, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1 and 6 ang nakabutang dire. So, 6 nagsugod ang PHP na word. So, sunod is sa array functions na pagta. So, copy paste na natin na siya. So, matong fruits na consist of mango, banana, apple, and orange. So, karon is i-sort na to ang fruits. So, input ng taong kuan, function dire, sort. So, sort fruits. So, dire is i-arrange niya ang fruits alphabetically from A to Z. So, ipa na to na siya dire. So, dapat pa rin natin i-print. So, para ma-print siya, or para mapakita is input ng tao print underscore R fruits. So, mo na siya. Hmm. So, as you can see, no, atong array is naka-arrange siya from A to Z. So, A, B, and O. Next up is naka-reverse siya. So, pag i-reverse is input na taog array underscore reverse. Then, ang fruits.
Then same gapon pag maibala nato siya, kung unsa yung result is print underscore r, then ipolag na to ang Nakavishes reverse. Alam mo ito button sa function reverse. So naka-reverse na siya from A to Z, na yung ano po siyang Z to A. So orange, mango, banana, and apple. Walang purpose sa reverse array function. So ang sunod na po is ang count na punta. So sa count, which is bilangon na dyan siya pila ka fruits, is input lang dito og. So i-print na to siya diretso since may bala naman ang count. So count, so count that count, muna ang function, ang total numbers of fruits. Kung may balaan rin, kung pila ka number. So 4. So as you can see, ang total number of fruits is 4. So, for, PHP is powerful helper siya for everyday task since easy lang siya ma-apply. So, dito sa itong gibo sa part 4, sa itong built-in PHP functions kay ang Hello PHP students, bilang na to pila ka number of characters which is 19. Di mo na to siyang lowercase, uppercase, di pa reverse, o unsa ka position ng PHP. And sa to ang array functions is isort na to ang fruits from A to Z, and gipa-reverse na to o gibila na to kung pila ka fruits ang naa sa to ang tuan sa to ang array. So gamit ko kayo ang kuan PHP function sa to ang everyday tasks. Wherein nakakuan na siya, naka-simplify na tanan para di na kay ka maghagaw ko og kuan og sort, pag-reverse, pagbilang sa length, sa pag-lowercase, or pag-label sa position sa isa ka word. So, that would be all sa part 4, which is all about built-in functions using string and array manipulation. So, stay tuned na po sa atong last part, which is all about part 5, ang atong mini task, which is integrate na ta. So, a good day. So, karon is, ano to sa itong final part sa to ang laboratory 8, which is, ang part 5 is a unit task integration. So, here is, we're going to create a single script called lab underscore integration.php na nag-consist siya na nag-accept siya og string, you convert it into a lowercase, splits it into an array of characters, sorts the array, prints the sorted characters in a loop, and wraps the entire logic in a user-defined function. So this final part ties all of these together: conditions, loops, built-ins, and reusable functions. So to start off is create the of file name named lab-integration.php.
So here is i-consider nato ang user-defined function nato. So that is ang function na i-process nato ang string, which is nag-access siya og string. So function process string, tapos kung unsa input or unsa yung word ang atong input. So itong example na po direct ay ang programming na word. So dire ang butang ato ang programming na word. So here is mag-input o condition nato. So itong i-condition is dapat maka-enter siya value na string. So butang tag if statement, so if empty, if empty ang input nato, is mag-echo siya og please enter a valid string. Then i-return name. So wala kasi makita diri kay wala man ta nag-print sa iya ha. So kasi gyapon na diri. So here is magkwenta og for na put. So i-convert nato ang word nato into a programming word. Ay kanang i-lowercase din nato rather sorry. So input na diri. So ang word nato which is input, kaya magiging din ng word. So as I mentioned katong str2 lower. Then ang ilang word. So mo ni ang kuan katong function nato para yung siyang lowercase ang ato ang input na word. So ang sunod po is i-split nato ang string into a array of characters. So ito na to characters para ani equals to str underscore split. Then split nato ang input nato. So inputs. Then after that is isort na tong array. So, isort na tong array into characters. Sort, i-input na to ang characters. Since characters na natong isort. So here is, i-print na po natin na siya using a loop. So, atong gamitan ng loop is ang for each loop. So here, input na dito for each. So for each characters, as char. So kaning char is ang purpose ani is isa ka character kada loop ginaprint jag isa. So input nato dire echo char dot
Okay, so muna siya sa ang for each loop. And para po makuha na siya, makita is mag-ipot na lang po ito dahil kuan o ilanan nga na-sort na siya. Ito ka talog ito sorted parameters. So karon is i-call na po na to ang function. So right here is mag-input na to sa itong input which is ang atong text. So text is equals to, so programming ang ato ang karon na word. Then i-process na to na siya. So process string ang mismong text natin. So ang purpose ni process string kay mao ni siya. So ang kunan ni is i-run tanan logic sulod sa function. So wherein kani siya kaning process string is tanan nga nasulod ani if can represent by string up to sa for each loop kay kay ang programming moagi sa tanan na ing ani. Di bali isa na siya ka function tanan. Mas mo ni ang kuan na to, ang process string is diri na to gi-call ang function which is ang process string. So mo ni ang function. So if ang ana sa tutod diri sa katong kuan. So as you can see no, na-sort na siya ang array into A to Z ni siya na arrangement. And sa lowercase is nakuha po siya na napagamit po siya since sa atong kuan diri, example ato ibutan diri. Pag siya uppercase tanan, dapat lowercase gyapon na siya. So gi-lowercase yun niya. Then ang characters kay atong gi-split. Then nagaman po tawag og for each loop. Kay para ang character kay mag-print siya og kada isa. Mga na ani siya kay nagamit og for each loop. So with that being said no, is mo ni siya ang function sa isa ka PHP tanan kuan pag tanan kuan conditions like sa atong gisampulan is tanan ang array functions, ang string functions, ang for loop or for each loop is tanan nato na kuan tanan na gipang-mention na or functions na gipang-mention so from part 1 to 4 kay atong gi-apply sa isa ka script tanan is muna siya ang resulta. So mo ni ang akong pag-integrate sa PHP wherein nag-accept siya og string, gi-convert niya into lowercase, gi-split niya ang array into characters. As you can see here, name siyang characters jud. And gisort po niyang array from A to Z o gi-print niya ang sorted characters in a loop. So, diri ay sa part 5 is girap niya tarang entire logic in a user-defined function code. So, ang goal sa part 5 is to tie all the ideas together. Ang conditions, wherein nakapita o kuan, nakapita diri og if empty is mag-enter og valid string. Mga to conditions. Ang loop nagamit og for each loop kay para ma-print niya ang characters kada isa. Tapos ang built-in is ang gikatong sa lowercase o ang mga reusable functions.
So that wraps up my laboratory 8 in integrative programming and technologies. In technologies 2, which is laboratory 8 is all about PHP control structures and function. And that will be all for my part 1 to 5. And thank you all for listening.